Diyos nga langit nun, please send the Holy Spirit palihog ipadala ang balaang Espiritu. to help us understand your word this morning. Aron tabangan kaming masabtan ng imong pulong niining taknaa. In Jesus' name, Sa ngalang Jesus. amen. Amen. Let us look together in Matthew chapter 24. Atong tanaw ng Mateo Kapitulo 24. Matthew chapter 24 and verse 14. Gikan sa bersikulo 14. These are the words of Jesus, Mao ni mga pulong ni Ginoong Hesus. and you probably know them well. O suhito na gid mo niining pulonga. Jesus said, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Munang gingon sa pulong o gigawali ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan ingon nga saksi sa pulong sa Dios ug unya mohiabot na ang katapusan. There are two parts to this prophecy. Adunay duha ka bahin kini nga tagna. First, the gospel must be preached to all the world, Ang una, ang ebanghelyo igawali sa tibuok kalibutan. and second, the end will come. O ang ikaduha, mahiabot na ang katapusan. Very simple. Sa iyon ra gyud kayo. The gospel preached to the whole world, Ang ebanghelyo igawali sa tibuok kalibutan, then the end comes. unya moabot na ang katapusan. Now turn with me in your Bible to Revelation chapter 14, Anhi nasabta sa Pinadayag Kapitulo 14, beginning with verse 6. sugod tas bersikulo 6. Now in the Bible prophecy repeats itself. Sa Biblia, kung ato naganihisgutan ng tagna, gabalik-balik ni siya. But when it repeats itself, it often gives us further details than in the previous prophecy. Sa mataghugna na gani nga balikon ni, naay iduga nga detalye kung imong itandi sa miagi nga tagna. It zooms in on details. O giya pang mas palapdo niini ang detalye sa maong tagna. Let me give you a for instance. Pananglitan, Daniel chapter 2 is a prophecy that begins in the time of Babylon and goes all the way down to the coming of Jesus. ang Daniel Kapitulo 2, adunay tagna nga nagsugod sa panahon sa Babylonia, unya natapos kini sa panahon ni Ginoong Hesus. When you get to Daniel chapter 7, you have the same span of time covered, starting with Babylon and extending all the way down to the coming of Jesus. Kumulukso sabta sa Daniel Kapitulo 7, maumaor gihapon ang pagsaysay ug sugilon sa maong tagna gikan sa Babylonia hangtod gihapon sa panahon ni Ginoong Hesus. These two prophecies are parallel prophecies. Kining duha ka mga tagna nagkatugmaay. But in Daniel chapter 7, it zooms in on details that were not included in Daniel chapter 2. Apan sa Kapitulo 7 sa Daniel, naay mga detalye nga gipatin-aw pagyod nga dili nimo makaplagan sa Kapitulo 2. This is a pattern in Bible prophecy. Mao gini sagad ang paagi sa tagna sa Biblia. Well, in Matthew 24, verse 14, we had a very simple prophecy. Sa diha nga imong tanawon ang Mateo 24:14, makita nato ang yano kayo nga tagna. Preach the gospel to the whole world, Iwali ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan, and the end will come. unya moabot na ang katapusan. Revelation chapter 14 Ang Pinadayag Kapitulo 14, gives us the same prophecy, naghatag nato sa sama gihapong tagna, but it zooms in on details that were not found in Matthew 24. apan adunay mga detalye nga dili nato makaplagan sa Mateo Kapitulo 24. In Revelation 14 and verse 6, Inis Pinadayag 14, bersikulo 6, the Bible says, "Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth."
O akong nakita ang lahi na usab nga manulunda nga nagalupad sa taliwalas kahanginan o kadunay gikuptan niyang walay katapos ang ebanghelyo nga igawali ni adtong nagpuyo sa kalibutan. To every nation, tribe, tongue, and people. Sa matag nasod, tribo, pinulungan og katawhan. Just like Matthew 24, verse 14, here we see the gospel preached to the whole world. Sama sa Matthew kapitulo 24, makita nato ang ebanghelyo nga giwalis tibuok kalibutan. Later in the chapter, in verse 14, Og human ining kapitulo sa bersikulo 14, we see one like the Son of Man coming with a sickle in his hand. atong makita ang hulagway sa usa ka anak sa tao nga adunay bitbit nga garab sa iyang kamot. This is speaking about the end and the coming of Jesus. Nagsulti kini mahitungod sa katapusan og sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So we have the same two components to this prophecy that we had in Matthew 24. So ato makaplagan ang duha ka mga bahin dinhis pinadayag nga didto sab nato makita sa Matthew 24. In verse 6, we have the gospel going to the whole world. Sa bersikulo 6 na ang ebanghelyo nga iwalis tibuok kalibutan. In verse 14, we have the end come. Sa bersikulo 14 makita sab nato ang katapusan sa pag-abot niini. But what Revelation 14 tells us that Matthew 24 does not tell us Apan ang isulti sa pinadayag nga wa gihisgutan sa Matthew is the message of the gospel that goes to the whole world before Jesus will come. mao ang ebanghelyo sa mensahe sa ebanghelyo nga igawalis tibuok kalibutan sa di pa moabot ang katapusan. And that message is the three angels' messages. O kini nga mensahe mao ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. It's a message that calls on the world to recognize that the hour of judgment has come. Mao ning mensahe sa nag-awhag sa tibuok kalibutan nga niabot na ang adlaw sa paghukom. That Christ has begun his work in the heavenly sanctuary's most holy place. Nga gisugdan na ni Ginoong Hesus ang iyang balaanong buhat didto sa labing balaang dapit sa langit ng sanktuaryo. It's a message that calls on the world to worship the Creator in the way that the Creator asked to be worshipped on the seventh-day Sabbath. Mao ni ang mensahe nga nag-awhag sa bukalibutan nga simbahon ang maglalalang og ang iyang gustong paagi nga simbahon siya diha sa adlawng igpapahulay. It's a message that says that the errors of Babylon have fallen and that the truth must be restored. Aduna kini mensahe nga ang mga kaanakan sa Babylonia napuka na og ang mensahe kinahanglan pagapukaon. The truth about what happens when you die. Ang kamatuoran kung sa mahitabo inig kamatay unya sa tao. The truth about the second coming of Christ. Kamatuoran mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. The truth about the destruction of the wicked. Ang kamatuoran mahitungod sa kalaglagan sa mga dautan. And many other truths that are unique to the Seventh-day Adventist Church. Ang uban pang mga kamatuoran nga maoy gibatunan nga iya lamang sa Seventh-day Adventist Church. And then the third angel comes, Unya nahiabot ang ikatulong manulunda, and he calls on the whole world to worship God and keep His commandments. og iyang giawhag ang tibuok kalibutan nga simbahon ng Dios og bantayan ang iyang mga kasuguan. Rather than follow the pressure of the beast and the traditions of men. Inay nga sundon ang mando sa mananak nga mapintas og ang pulong nga hinimo lamang sa tao. My brothers and sisters, Mga igsoon, in order for the end to come, aron nga ang katapusan moabot na gyud, this gospel must be preached to all the world. kinahanglan nga kining ebanghelyo igawali sa tibuok kalibutan. And it is not just any gospel. Ug dili lang basta-basta nga ebanghelyo. It is not the gospel of our other Protestant friends. Ug dili nimo ang ebanghelyo nga giwali sa atong ubang mga higala nga mga protestante. It is the three angels' messages
that Seventh-day Adventists embrace. Mao kini ang tulo ka mensahe sa tulo ka mga manununda nga mo'y atong gikuptan ingon nga mga Adventista. This means that in order for Jesus to come, Nagpasabot ni nga aron si Ginoong Hesus mobalik na, Seventh-day Adventists have to get busy. ang mga Adventista kinahanglang magkapuliki gyud sa buhat Busy sharing the message. sa pagsangyaw o pagpahat sa mensahe. The Baptist message won't bring about the coming of Jesus. Ang mensahe sa mga Baptist dili maoy modala sa pag-anhi balik ni Ginoong Hesus. The Pentecostals message will not bring about the coming of Jesus. Ang mensahe sa mga Pentecostal dili maoy makapaanhi ni Ginoong Hesus. God has raised up the Seventh-day Adventist Church, Gitukod ni Ginoong Hesus ang Seventh-day Adventist Church, and our message alone, according to the Bible, will bring about the end of time. o ang mensahe lamang atong gikuptan matod pas Biblia maoy mo tapos sa kalibutan. This gospel, the one understood by you and me, Kini nga ebanghelyo nga nasabtan nimo og nako sa kasing-kasing. must be preached in all the world, Kinahanglan nga igawali sa tibuok kalibutan. and then the end will come. Og unya mahinabo na ang katapusan. We have a special message, friends, Doon na tayo pinasahi nga mensahe, mga and we have pinanggalinggala. a special calling O doon na sab tayo pinasahi nga pagtawag. to share that message. Aron ipahat kini nga mensahe. You know that the mission of the church at its heart is the message of the church. Nasayod kita nga ang buhat sa iglesia, sa kasing-kasing niini, mao ang mensahe sa iglesia. When you read in the New Testament, Kung atong basahon ang bagong tugon, you find there are 7 places where it refers to a global mission command for the church. ato makaplagan nga dunay 7 ka mga dapit diin ang mensahe sa pagsangyaw sa ibuok kalibutan maoy atong gikuptan ingon nga iglesia. In 5 of those 7 places, Sa 5 nining 7 ka mga higayon, the command is to preach the gospel to the whole world. ang mando mao ang pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. 1 is to be witnesses to all the world. Ang usa mao ang mahimutang mga saksi ngadto sa tibuok kalibutan. And 1 is to make disciples of all nations. Og ang isa mao ang paghimong mga tinun-an sa tibuok kalibutan. At the heart of our mission is to share our message. Og sa kinatung-an niini nga maong buhat mao ang pagsangyaw sa mensahe. We can minister to people's needs. Pwede ta nga mutabang sa panginahanglanon sa mga katawhan. We can show kindness and sympathy. Pwede nato ipakita ang mga buhat sa kaluoy ngadto sa uban. We can be loving and benevolent. Pwede nato ipakita ang atong paghigugmaon ug pagkamatinabangon. And while this may attract people to us, Og samtang mao ni mo ganoy sa mga katawhan nga kanato, and while this may gain their confidence, og samtang kini nga mga buluhaton mao'y makapadaog sa ilang kumpiyansa, it will not convert their souls. dili ni mao'y mukabig sa ilang mga kalag. Only sharing the message that God has entrusted to us Ang pagpahat lamang sa mensahe nga gipiyal sa Dios kanato will convert people to Jesus. mao'y makakabig sa katawhan ngadto kang Hesus. Because the Word of God is living and powerful. Gumikan kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Jesus said in John 6:63, Matod pa ni Ginoong Hesus sa Juan 6:33, "The words that I speak to you are spirit and they are life." og ang mga pulong nga akong ikasulti kaninyo espiritu og anaak diha ang kinabuhi. Peter said in 1 Peter 1 verse 23 Matod pa ni Pedro sa unang Pedro 1 bersikulo 23, that we are born again through the Word of God which lives and abides forever. nahimugso kitang tanan pinaagi sa pulong sa Dios nga nagalahutay sa kahangturan. The life-transforming power comes from the Word of God. Ang kakausab sa kinabuhi nga gahom nagagikan sa pulong sa Dios. We must share our message with the world. Kinahanglan nga atong ipahat ang mensahe sa tibuok kalibutan. Now, some of you thought that was the job of the pastors. Karon ang uban nato nagunahuna ra bagyod nga trabaho mang gyud nis mga pastor.
I thought it was the pastors who shared our message with the world. Abi kumanggod nga mga pastor ragyoy mupahat sa mensahe sa tibuok kalibutan. But now Pastor Jim has come here from the General Conference Apan dili si Pastor Jim nga niabot dinhi gikan pas General Conference. to tell us that it's our responsibility to share the message with the world. Aron sultihan ta nga ato nga responsibilidad ang pagsangyaw nining mensahe sa tibuok kalibutan. Well, I would never ask you to believe me, Di mo na ko hangyoon nga mutuon jud mo sa among isulti, but I'll show you in the Bible apan amo ning pamatud-an pinaagi sa Biblia. that preaching in the Bible is not what we refer to as preaching today. Nga ang pagwali sa Biblia dili na namoy atong gitanaw nga pagwali karong panahona. Take your Bible and turn to the book of Acts, Tanawa ra gud chapter ninyo 8. ang Buhat kapitulo 8. Acts chapter 8. Buhat 8. I don't hear any pages turning. I must be too far up to hear the pages turning. Murag di man kayo mo madungog nga gipangpakli ninyong mga Biblia nga na. At least look on your phone. Pwede rag cellphone mga At igsoon. least look on your phone. Tanawa diha. Show me what you're using, either a Bible or a phone. Which one are you using? Sige Are you daw, are you ipataas ang inyong- Bible? Okay, phone. Kinsay na Bible nga na sila mga phones. Bible? Bible nga katug yung Phone. libro. Okay, we got about 40% of the crowd. Wari katunga ang naay ilahang gipangkuptan. Acts chapter 8 and verse 1. Kapitulo 8 sa Buhat bersikulo 1. This is right after Acts chapter 7 Human gini siya sa chapter 7 sa Buhat. and the stoning of Stephen. O ang pagbato kang Esteban didto nahitabo. After the stoning of Stephen, the apostle Paul, who at that time was still unconverted, Human sa pagbato kang Esteban, si Pablo sa niining higayon nga wa pa siya mabago, he led a great persecution against the church. siya mao'y nagdumala sa dako kayong paglutos batok sa iglesia. The Bible tells us about it in Acts chapter 8 verse 1. Na ang sugilanon sa kapitulo 8 sa Buhat bersikulo 1. It says, at that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. Niyan ang panahon na dako kayong pagluto sa iglesia didto sa Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Og nakatag silang tanan sa mga dapit sa Samaria og Judea gawas lang sa mga apostoles. Okay. Who was stuck in Jerusalem? Ang pangutana karon kinsa may nagpabilin didto sa Jerusalem? Who stayed in Jerusalem? Kinsay nagpabilin? The apostles, Ang mga apostoles, the preachers, ang mga magwawali. Pastor Asoy, Si Pastor Asoy nabilin dito sa Jerusalem. Pastor Kaderma. Bisan si Pastor Kaderma. They were stuck in Jerusalem. Nagpabilin sila sa Jerusalem. But all the church members Apan ang tanang mga sakop sa iglesia were scattered nang layas na nakatag dito sa ubang mga dapit. scattered to the surrounding territories. Og nakatag sila sa palibot nga mga lugar. Now look at verse 4. Tanawan ninyo ang bersikulo 4. Therefore, those who were scattered, Busa sila nga nangakatag, is that the pastors or the church members? mga pastor niyo o mga kaigsunan? The church members. Mga kaigsunan. Those who were scattered went everywhere preaching the word. Og sila nga nagkakatibulaag nangadtos lain-laing dapit sa pagwali sa pulong. They were scattered. Nagkatibuaag sila. They went to people individually. O giduol nila ang mga tao nga tinagsa. Small groups of people. Ginagmay nga mga pundok sa mga katawhan. And wherever they were scattered, O bisan diin gani sila nabutang, they preached the word. ilang giwali ang pulong. Now later in the same chapter,
Unya diri sa ulahi sa sama gihapong kapitulo, the Bible says that Philip was sent to an Ethiopian eunuch. makaplagan nato ang sugilanon nga si Filipe nga usa ka eunuko gipadala ngadto sa usa ka eunuko nga taga Ethiopia. And the Bible says that Philip ran to him and he heard him reading from the prophet Isaiah. O ang sultis Biblia nga gigukod niya ang eunuko unya gisultihan kini sa mensahe sa Biblia Philip makaplagan sa asked the Isaiah. eunuch, "Do you understand what you're reading?" Gipangutanan ni Filipe ang eunuko, nasabtan ba nimo ang imong gibasa? The eunuch said, "How can I understand unless someone guides me?" Matod pa si eunuko saon kuman pagsabot kung why mo pasabot nako. And right here in verse 35, Okay, sa 35, it says, "Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him." og nagkanayon si Filipe giabli niya ang kasulatan o gisulti niya ang balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Philip preached Jesus to him. Giwali ni Filipe si Ginoong Hesus ngadto sa eunuko. One person preaching to one person. Ang usa ka taglawas nagwali ngadto sa usapod ka tao. In the Bible, preaching is primarily personal. Sa Biblia, ang pagwali unas tanan personal, person to person, tao nga tus tao. When the Bible calls on the gospel to be preached to all the world, Sa diha nga mutawag na gani ang Biblia nga ebanghelyo iwalis tibuok kalibutan, that will not happen by pastors carrying around pulpits. di gini mahitabo nga mga pastor magdala og mga pulpito og magtuyok-tuyok. It happens by disciples of Jesus, individual church members, Mahitabo kini pinagis mga tinunan ni Ginoong Hesus nga nagdala sa ebanghelyo ngadto sa ubang katawhan. sharing the powerful three angels' messages with individuals. Ang pagpahat sa gamahanan nga mensahe sa tulo ka manulunda ngadto sa individual nga mga katawhan. You remember what the Great Commission says. Inyo mahinumduman ang gisulti sa dako nga sugo. It says we're to make disciples of all nations. Matod panini mao ang atong paghimog mga tinunan sa tibuok kalibutan. The word disciple or make disciples Ang pulong paghimog mga tinunan in the Greek is matheteuo. sa Grigong pinulungan mao ang mateteuo. It comes from the Greek word for disciple, mathetes. Gikan sa orihinal nga pinulungan nga disipulo mao ang matetes. And the Greek word mathetes comes from the word to learn, manthano. O ang pulong matetes gikan sa pulong magkat-on o sa Grigo mantano. So the idea of making disciples involves teaching someone who is a learner. So ang paghimog tinunan nagkinahanglan nga motudlo ka sa usa ka tao nga maoy nga andam nga magkat-on. This is why some translations of the Bible say teach all nations. Mao na ang ubang hupad sa Biblia nagkanayon tudloi ang tibuok kanasuran. Later in the passage it says teaching them to observe all things that I have commanded you. Og dito dapit sa ulahi nagkanayon sa pagtudlo kanila sa mga butang nga akong gimando kaninyo. So twice in the Great Commission, Og dinhi sa Great Commission kaduha gyud we are called to teach. gitawag kita sa pagtudlo. Ellen White writes about the Great Commission in The Desire of Ages, page 822. Sa Regis page 822 si Ellen White nagsuwat mahitungod niining Great Commission. She says the Savior's commission to the disciples included all the believers. Ang sugo sa Dios sa mga tinunan naglangkob sa tanang mga magtotoo. Whatever one's calling in life, Bisan unsa pa ang buluhaton sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi,
His first interest should be to win souls for Christ. Ang iyag yung unang prioridad mo ang pagdaog og mga kalag ngadto kang Kristo. He may not be able to speak to congregations, Posible dili siya makawali sa daghang mga katawhan. but he can work for individuals. Apan mahimo siyang motrabaho sa mga individual. To them, he can communicate the instruction received from his Lord. Ngadto kanila pwede niyang ipahat ang gisugo gikan sa iyang Ginoo. The Great Commission is not just for the apostles, Ang Great Commission dili lang alang sa mga apostoles. not just for the pastors. Dili lang alang sa mga magbubuhat mga pastor. The role of teaching belongs to every member of the church. Ang buhat sa pagpanudlo iya sa tanang mga sakop sa iglesia. We may not have the same authority, we may not have the same crowd, Dili man siguro magkapareho ang atoang otoridad og ang duot sa katawhan nga atong atubangon. but we can all teach and preach personally. Apan sama ratang tanan, pwedeng mutudlo og muwali ngadto sa tanang individual nga atong ikahibalag. This is why in Mark chapter 1 and verse 17, Busa din is Marcos kapitulo 1 bersikulo 17, Jesus says, "Follow me and I will make you become fishers of men." si Ginoong Hesus nagsulti, sunod kamo kanako, gimuon ko kamong mga mangingisda sa mga katawhan. Every disciple is to be a fisher of men and women. Ang matag tinunan, mahimo gyud nga mangingisda sa mga katawhan. And we fish with the gospel. Og mamingwita pinaagi sa ebanghelyo. In Luke chapter 6 Lucas and kapitulo verse 6, verse 40, bersikulo 40, the Bible says this: ang Biblia nagkanayon, "A disciple is not above his teacher, ang tinunan dili gyud mo labaw sa iyahang magtutudlo. but everyone who is perfectly trained will be like his teacher." Apan ang si bisan kinsa nga hingpit nga pagkabansay mahimong sama sa iyang magtutudlo. Everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Si bisan kinsa nga hingpit nga nabansay mahimong sama sa iyang magtutudlo. If we are to be like the master teacher, Kung buot natong mahimo sa atong mahimong sama sa atong master nga magtutudlo, then what does that mean we've been called to do? unsa may buti pasabot niini sa atong pagkatinawag? Teach. Magtudlo. We have all been called in one degree or another to share the message that has touched our own hearts. Kitang tanan gipanagtawag aron sa bisan unsang paagi makatudlo sa uban sa mensahe nga naghihikap mutandog sa ilang mga kasing-kasing. Colossians chapter 3 and verse 16 Colosas 3:16. says that we're to let the word of Christ dwell in us richly. Kinahanglan nga atong tugutan nga ang pulong sa Dios magpuyo dinhi sa atong mga kinabuhi. And that we're to teach and admonish one another O kinahanglan natong tudluan og tambagan ang usag-usa through music. pinaagi sa musika. Titus chapter 2 and verse 3 Titos 2 bersikulo 3. says the older women are to teach what is good. Ang mga hamtong nga mga babae kinahanglan mo tudlo og unsay maayo. We learn that Timothy, the young minister, Ato nakatunan nga si Timoteo usa ka batanong pastor was taught by his mother and grandmother, Lois and Eunice, gitudloan sa iyahang inahan og sa iyahang apuhan nga si Lois og si Eunice. Moses was taught by his mother. Jesus was taught at Mary's knee. Si Moises gitudloan sa iyang inahan si Ginoong Hesus gibansay sa iyahang mama didto gyud sa iyahang tiilan. Deuteronomy chapter 6 Deuteronomy kapitulo 6 says that we're to teach the law of God diligently to our children. nagingon nga atong masingkamotong itudlo ang balaod sa Dios sa atong mga kabataan. We are all called in one way or another
to teach. Gitawag kitang tanan sa nakalain-laing paagi sa pagtudlo. Let me show you another passage in the Bible, this time in Matthew 13. Niya pa'y lahi nga bersikulos Biblia, Mateo Kapitulo 13. You can use your Bible or you can use your phone. Gamita kung sa inaadinha sa inyong mga kamot. Those are your only two options. Maorginay duha nga pwede ninyong pilihan. Matthew chapter 13 and verse 51. Bersikulo 51. We'll start in verse 52. Magsugod tas bersikulo 52. The Bible says, "Then he," that is Jesus, "said to them," Og nagkanay ng Biblia nga siya, si Ginoong Hesus, nagsulti kanila. "Therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old." Ang matag iskriba nga gitudluan mahitungod sa gingharian sa langit nahisama sa usa ka tagiyas balay nga nagdala gawas sa iyahang panudlanan mga butang nga daan og bago. When it talks about the scribe who is instructed, Nagisgot gani kini sa iskriba nga gitudluan, the Greek means who has been made a disciple or who has become a disciple. sa Biblia ang buti pasabot niini ang iskriba nga gihimong usa ka tinun-an. It's a form of mathechuo that we find in Matthew 28, to make disciples. Sama gihapon is makaplagan nato sa Mateo 28 nga gihimo siyang usa ka tinun-an. So everyone who becomes a disciple Ang bisan kinsa nga mahimong tinun-an is like a householder who brings out things new and old. mahisama sa usa ka tagbalay nga magdala og mga gamit bago og daan. Let me share with you what the Bible commentary says about this passage of Scripture. Tanaw nato ang komentary niining maong bersikulo. Here, Christ does not refer to the professional scribes or teachers of his day. Wala gipasabot ni Ginoong Hesus kadtong mga iskriba o mga magtutudlo sa iyang panahon, But to the disciples in their role of teachers or apostles. kundili iyang gitumbok ang mga tinun-an silang buluhaton ingon nga mga magtutudlo og mga pastor. Every scribe here means every man or woman who takes part in opening the treasures of God's word to others. Ang matag iskriba nga gisgutan dinhi nagsimbolo sa mga katawhan nga nagdala sa mga bahandi sa Dios bag-o og daan ngadto sa uban. So the idea here is that when we become a disciple, Mao na nga ang kunato ning tanahon kung mahimo na ganitang mga tinun-an, we share things new and old. atong ipahat ang mga bago ug mga karaang butang. This refers to the truth of Scripture. Nagtumbok kini sa kamatuoran sa kasulatan. So after we've been instructed, Human nga kita gitudloan, we instruct others. ato sabning itudlo ngadto sa uban. This is the principle of the Bible. Mao ni ang prinsipyo nga makaplagan nato sa Biblia. Everyone who learns to teach. Ang tanan nga nagkat-on, nagtuon aron naa siya'y ikatudlo. It's a law of life. Mao ni ang balaod sa kinabuhi. Ellen White comments on this passage, on this parable. Matud pa ni Ellen G. White ni ining pasumbingay. She says the treasure gained by the householder, he does not hoard. Ang bahandi nga natigom sa tagbalay, dili niya ipundo lang sa iyang puyanan. He doesn't keep it to himself. Dili niya ni taguan alang lang sa iyang kaugalingon. He brings it forth to communicate to others. Iyan ang dadon o iyang ipahat ngadto sa uban. Then she says this. Ug matod ni Ellen White, This is very important. mahinungdanon kini kayo, And by the use, the treasure increases. og sa imong paggamit ni ining bahandi, mas modaghan pagyud hinuon kini. As it is shared,
our understanding increases. Og samtang ato kining gipahat ngadto sa uban, ang atong kahibalo mas mutubo pagayod hinuon. She says, as the knowledge of truth is imparted, it will increase. Og sa diha nga atong ipahat ang kahibalos kamatuoran, mas mutubo pagayod kini. I don't know about you, but there's a lot of things when I look back at my school that I have forgotten. Ambot lang kasi yung kasinatian, pero kung ako na ganing hinubay ang akong pagtuon kaniadto sa tulunghaan, I took 7 French classes. naay 7 ka mga subject sa French nga akong gitkuha. 7! 7 ka subject sa French. I can barely say hello in French to you today. Pero karon maglisod nagyug ko og bungat og hello sa French karong adlaw. Bonjour, mes amis. Bonjour. That's almost all I know. Samot na kung di kahibaw. Why? I took 7 classes. Nganong di naman ko kahinumdom nga 7 man ka klase ang akong gisudlan. I never went on a mission trip to a French-speaking country. Wa manggod ko moadtog missionary nga biyahe sa French-speaking nga nasod. I never lived in a French-speaking country. Wa ko nagpuyo sa nasod nga nagsulti og French. And when you don't use it, Kung di na gani nimo ni gamiton, you lose it. mawa gyud ni sa imo. Poof. Hungaw lang. It's gone. Mawala gyud ang talento nga dili gamiton. My friends, if we do not share the truth that has been given to us, we will lose it. Mga higala, kung di gani nato ipahat ang kamatuoran nga gihatag nato, mawala gyud ni sa atong mga kamot. We'll only remember the idea of it, Mahinumduman lang nato ang mga pagtulunan niini, but we won't have a deep conviction of it. apan di na gyud ni motuhop sa atong mga kasing-kasing. It won't drive us in our Christian lives. Og dili na nimo motuklod nato sa atong kinabuhing Kristohanon. It won't transform us. Dili na ni makabag-o kanato. We won't be able to show someone from the Bible what we believe. Og dili na nato mahimo ang pagpakita sa uban If you kung ne- unsa itong gituhuan. If you never show someone from the Bible what you believe, Kung dili gani nato ipakita sa uban ang atong gituhuan gikan sa Biblia, you will forget where it is in the Bible. malimtan gyud nimo asa makaplagi kanang bersikulo sa Biblia. You will not be 100% sure that it is even in the Bible. Di na gani kasiguro nga marag naa ra man gyud to sa Biblia. If you don't share it, Kung di gani nimo ni ipahat, you will lose it. mawala gyud ni sa imong panumduman. If you share it, Kung imo gani ning ipahat, your knowledge will increase. mas mutubo pa ang imong kahibalo. Did you know there is a limit on what you can learn sitting in a chair? Ibaw ba mo nga naay limit kung unsay inyong makatunan nga naglingkod ra mo dinha? I could preach to you all day from the Bible. Pwede ta magwalig tibok adlaw din gikas Biblia. I could break down Bible doctrine to you so it's clear for you to understand. Pwede gyud natong sinsilyohon ang mga doktrina sa Biblia ron tin-aw kay ninyong masabtan. But unless you have to think about it for yourself and share it with someone else, Pero kung dili gani ninyo na hunahunahon, hinumduman, unya ipahat ngadto sa uban, you will lose it. mawa ra gyud na, malimtan ra gyud na taud-taud. Ellen White says, Matod pa ni Ellen White, the more one tries to explain the Word of God to others, sa siging nagani nga pahat sa pulong sa Dios o sa katao ngadto sa uban, the plainer it becomes to himself. mas mahimo pagyud hinuon kining tin-aw alang sa iyang kaugalingon. It becomes more clear. Mas mutin-aw pagyud. But this is the very reason that many church members don't share the Bible.
Ug mao ni ang hinungdan mga kaigsunan nga daghan kay sa itong mga sakop sa iglesia nga wala magpahat sa Biblia. They say, I don't understand it well enough. Wa man gugay ko kasabot ni ining doktrina ha. I need the pastor to share it because I don't understand it well enough. I couldn't explain it well enough. Magpatabang yung kus pastor kayo, wa man kayo nako ni masabtiyon niya, di kayo nako ni mapasabot ngadto sa uban. But if you never try to explain it, Pan kundi kagani mo sulay sa pagpasabot ni ini ngadto sa uban, it won't become clearer to you. dili gini mo tin-aw sa imuhang panumduman. Let me share another statement from the pen of Ellen White. Niya pa isa ka statement gikan sa mga sinulat ni Sister White. She says, let ministers teach church members Tuguti nga ang mga ministro mo tudlo sa mga sakop sa iglesia in order to grow in spirituality. aron motubo sila diha sa pagka-espirituhanon. They must carry the burden, they must carry the responsibility Kinahanglan nga ilang pasanon ang lulan of leading souls into the truth. sa pagdala sa mga kalag ngadto sa kamatuoran. If we want to grow spiritually, Kung gusto ganitang motubo diha sa espiritual nga kahimtang, we have to take this responsibility of leading others into the truth. kinahanglan nga atong angkunon kining kapangakuhan sa paggiya sa uban ngadto sa kamatuoran. One more verse in the Bible for you. Okay, niya pa isa ka bersikulo alang In kanatong the book of tanan. Hebrews chapter 5. Hebrehanon kapitulo 5. Hebrews chapter 5. Hebrehanon 5. And I'm going to look at verse 12. Bersikulo 12. As Seventh-day Adventists, we believe the book of Hebrews was written by the Apostle Paul. Ingon ng mga Adventista nagtuota nga ang basahon sa Hebrehanon gisuwat ni Apostol Pablo. This is what he says. Mao niyang pulong. For though by this time you ought to be teachers, Nga sanglit ni ining panahon na unta mga magtutudlo na kamo. by this time you ought to be teachers, Karon mga magtutudlo na unta kamo. you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Kinahanglan paghihapon ninyong naay mo tudlo pagbalik sa mga mensahe sa Dios. You have come to need milk and not solid food. Niabot kamo sa punto nga kinahanglan og gatas og dili tong pagkaon nga solid. Now listen carefully. Paminawan ninyo nig maayo. For everyone who partakes only of milk Ang sibisan kinsa nga ang pagkaon lunlon gatas lamang, is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. dili gyud siya masinangkapan sa pulong sa pagkamatarong gumikan kay nagpabilin siyang puya. But solid food belongs to those who belongs to those who are of full age. Apan ang pagkaon nga tinibuok alang ni adtong nagtubo sa kahamtong. Now this is the important part. Mao ni ang mahinungdanon nga bahin. That is, those who by reason of use Mao nga pinaagi sa paggamit sa makanunayon. by reason of use Pinaagi sa imong paggamit niini. have their senses exercised to discern both good and evil. Ang ilang mga galamahan mainsayo aron ilang masabtan ang kalainan sa maayo ug dautan. The Apostle Paul says, by now we ought to be teachers. Matud pa ni Pablo, unta karong panahon na mga magtutudlo na kita. But because we have not, by reason of use, by sharing what we have learned, been able to clearly discern it, Apan tungod kay kuwang ta sa pagpahat sa pulong nga atong gitun-an, dili nato ni matugkad. we need someone to teach us again. Kinahanglan tang utruhan sab og pasabot. We need the milk again. Kinahanglan ta sa gatas gihapon. Until we begin to share the things that God has given to us in His Word, O magpabili ni hangtod nga magsugod na ta og pahat sa mensahe sa Dios pinaagi sa iyang pulong. we will need milk and not solid food. Balik-balik ra gyud tang magkinahanglag gatas og dili gyud ta makamaong muusap
sa mga pagkaon. I'd like to finish our time this morning with a final statement from the writings of Ellen White. Okay, ato ning tapuson, pinagi ning katapusan nga panultihon ni Ellen White. And this particular quotation is very serious. Seryoso ni siya nga panultihon. I want you to listen carefully to what she says. Paminaw kamog maayo ni ining iyahang igasulti. She says, "It is evident that all the sermons that have been preached have not developed a large class of self-denying workers." Klaro kaayo nga ang wali ngagi sangyaw sa tanang baga nga duot sa katawhan nga wala motubo pinaagi sa ilahang pagdili sa ilang kaugalingon nga mga magbubuhat. Do you know what a self-denying worker is? Kay bao ba mo ugon sa ning magbubuhat nga iyaharang gitalikdan kanunay iyang kaugalingon? That's another word or another phrase that means a disciple. Mo lahi ni siya nga pinulungan nga nagkahulugan gihapon nga tinunan. Because a disciple is one who denies himself to follow Jesus. Gumikan kay ang usa ka tinunan mauman ang tao nga nagpauwahi sa iyang kaugalingong kinahanglanon aron sundon si Ginoong Hesus. And a disciple is one who works as a fisher of men. Og ang tinunan nagabuhat ingon nga mangingisda og tao. So a self-denying worker is simply a disciple. Og ang tao nga nagdumili sa iyang kaugalingon usa siya ka tinunan. And Ellen White says that all the sermons that have been preached have not developed a large class of disciples. Ug matod pa ni Ellen White nga ang tanang mga wali nga gipangwali wa gyud makabansay og mga tinunan. In other words, Sa laing pagkasulti, all the learning has not developed a large class of disciples. ang tanan nga atong nakatunan wa gyud makapatubo magbansay og dako nga katilingban sa mga tinunan. All the seminars, Ang tanang mga wali og seminar, all the sermons, ang tanan nga mga sangyaw, all the sitting and learning ang tanan nga pagkat-on ug ang paglingkod does not develop disciples. dili makabansay og mga tinunan. But there is something that will. Apan adunay makabansay og mga tinunan. She says, our future for eternity is at stake. Matud pa niya ang atong kaugmaon ngadto sa walay katapusan nakasalalay niini. The churches are withering up. Ang mga kaiglesiyahan nagakahilis. The churches are withering up. Nagakahilis ang mga iglesia. They're dying. Nag-anam silag kamatay. Why? Ngano man, Because they have failed to use their talents in diffusing light. gumikan kay napakya sila sa paggamit sa ilang mga talanton sa pagsangyaw sa kahayag. All the sermons, Ang tanang mga wali, all the seminars, tanan nga mga seminar, all the learning tanan nga atong gitun-an, has not kept them from withering up. wala makapugong sa atong mga kaiglesiyahan nga mahilis ug mamatay. But if we would take the light that we gain Apan kung ato na ganing dadon ang atong kahayag nga naangkon, and begin to take an interest in someone in our sphere of influence, ug magsugod na gani ta og kaikag sa usa ka tawo sa ato ang influensya sa atong silingan. and invite them to Sabbath school, Og dapiton sila sa atong pagsimba. invite them to a Bible study, Og dapiton sila sa pagtuon sa Biblia. share with them a piece of literature, Pagpahat kanila sa mga basahon. share with them our testimony, Pagpahat kanila sa atong pagpamatuod. diffuse light. Pagpahat kanila sa atong kahayag.
then we would have a large class of self-denying workers. ug maangko nato ang dako nga duot sa mga magbubuhat. This is what God has called this great division to do. Mao ni ang awhag sa Dios nga paghimo nining dako nga dibisyon. Every member is a teacher. Ang matag sakop sa iglesia magtutudlo. Every member is a preacher. Ang matag sakop sa iglesia magwawali. Maybe not like the pastor, Siguro dili samas mga pastor, but you can lead someone into an understanding of Bible truth. pero pwede rin yun kayo nga imong tudluan ng imong silingan sa pagsabot sa Biblia. What an army of workers are here. Pagkadako na lang yun sa kasundaluhan sa mga magbubuhat ang niya diri karon. What a powerful army of workers is here. Unsa na lang gyud kagamahanan nga kasundaluhan sa mga magbubuhat ang nagtapok karon sa Mountain View. How much could be accomplished if every member of the church Unsa kaha kadako ang atong maabot kung ang matag sakop sa iglesia would view themselves as a personal preacher? mutanaw sa atong kaugalingon ingon nga magwawali ngadto sa uban. Maybe you're like the woman at the well. Siguro sa mata ni atong babae nga tuas atabay, She didn't know much, wa gyud siya hibang kaagan sa Biblia. but she went back to town and said, "Come see a man who told me all things that I ever did." Apan mibalik siya silahang lugar o gisultihan ng tanang katawhan, tanawa dali kamo aniyang usa ka tawo nga nagsulti sa tanan nga akong gihimo. Maybe you're like the blind man who was made to see. Siguro sa mata ni adtong buta nga gipakita ni Ginoong Hesus. He didn't know anything about how Jesus did it. Wa gyud siya nahibawan kung giunsa siya pag-ayo ni Ginoong Hesus. But he said, "One thing I know, Apan matod niya usar gyud ang akong I nahibaluhan. was blind, but now I can see." Kaniadto buta ko apon karon makakita na. Friends, a witness does not tell what they don't know. Higala ang saksi dili musulti sa wa nila mahibawi. They tell what they do know. Ang ila rin yung isulti ang ilang nahibaluan. And you know something, friends. Ug naamoy nahibaluan mga You know higala. so much more than so much of this world knows. Mas daghan patag nahibaluan kaysa niining nahibawan sa tibuok kalibutan. And you can share it with others. Ug mahimo nimo kining ipahat ngadto sa You uban. don't need the gift of teaching Wa nimo kinahanglan ang gasa sa pagkamagtutudlo. to be able to share the Bible with others. Aron atong ikapahat ang Biblia ngadto sa uban. Pioneer Stephen Haskell Si Stephen Haskell, usa sa atong mga pioneer, said you only need two things. kinahanglan lang ka og duha ka mga butang matud pa niya. You need to be able to tell what God has done for you Kinahanglan makahibaw ka sa pagsugilon sa gibuhat sa Dios kanimo and read the scriptures. og ang ikaduha pagbasa sa Biblia. If you can read Kung pwede gani kang mubasa and if you can tell what God has done for you, o kung pwede gani nimong isulti og unsay gibuhat sa Dios kanimo, you can walk someone through a Bible study. pwede gyud nimong giyahan ang imong silingan sa pagtuon sa You're Biblia. just reading it together. Kay inyo naman ang dunganon pagbasa ang Biblia. Whenever you learn, Kung muabot ka na gani sa punto nga nakakaton ka na, Ellen White says we should learn with the idea that we will be sharing it with others. matod pa ni Ellen G. White, kinahanglan tang magkaton uban sa unahuna nga kinahanglan ato sabning ipahat ngadto sa uban. And now I have a final message for the directors and pastors and administrators in the room. Mensahe ni alang sa atong mga administrators, district pastors ug mga pangulo dinhi ining iglesia. I want you to hear from the pen of inspiration what determines soul-winning success. Atong pamatian ang gisulti dinhi ining sinulat ug unsay agdon aron magmalampuso ng atong pagwali. How do we know when we've been successful in our evangelistic efforts? Unsaon ito pagkahibalo nga nilampos na ta sa atong pagpangwali. Listen to this statement. Niya ang sugilon.
When we are successful in the work of soul saving, Sa diha nga mulampos na gani kita sa buhat sa pagdaog ug hamiling kalag. those who are added to the faith Sila nga gidugang diha sa atong sa pagtuo. will use their ability in giving the truth to others. Mugamit sa ilang kahibalo sa pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. True success in our evangelistic effort Ang tinor nga kalampusan sa atong pagpangwali, is not thousands of baptisms. dili linibo nga mga nabautismuhan, It's when those who are baptized kundili sila nga nangabautismuhan in turn share the truth with others. sa samang paagi mupahat sa kamatuoran ngadto sa uban. It's not the number of members that determines success, Dili ang gidaghanon sa sakop ang nagsulti sa atong kalampusan, but the number of those sharing their faith, the number of workers. kundili ang ginaghanon ni adtong mupahat sa ilang pagtuo, gidaghanon sa mga magpahat sa ilahang kamatuoran. And I believe that God has raised up this group of people to be just such workers. Nagtuo ako nga ang Dios nagtukod og pundok sa mga katawhan nga magwali sa iyang ebanghelyo niining katapusang panahon. Friends, Jesus is coming. Si Ginoong Hesus hadol na gyud nga mobalik. Get involved. Makiglambigit ang tanan. Get involved. Makiglambigit ang tanan. How many of you want to learn more by sharing more? Kinsa dinhi sa Will you ato tell ang me gusto that today? magakaton og dugang aron napatay ikapahat nga dugang. Learning to teach and teaching to learn. Magkaton aron magtudlo og magtudlo aron makakaton. Let me pray for you. Magampota. Father in heaven, Dios nga langit nun, thank you for this beautiful sea of disciples before me. salamat nining matahom nga talan-awon sa ilabihan kadaghang mga tinun-an sa among atubangan. Thank you for the mothers and the fathers, Salamat sa mga ginikanan, inahan ug mga amahan, the children and the grandparents. sa ilang mga kabataan ug sa mga apuhan. Thank you for the laborers and the professionals, the nurses, the accountants. Salamat sa mga magbubuhat, ang mga profesional, bisan unsa ang ilang mga buluhaton. We all have our own special gifts, Nagkalain-lain ang among pinasahi nga mga gasa. but we have one thing in common. Apan adunay usa lamang kabutang nga nagiusa kanamo. We are all followers of Jesus. Kaming tanan mga sumulunod ni Ginoong Hesus. We are all disciples. Kaming tanan mga tinun-an. And therefore we are called to share the special message that you have given to us. Busa gipanagtawag kaming tanan aron ipahat kining pinasahing mensahe ngadto sa katawhan. I pray that you would bless each person in the sound of my voice Hinaot unta nga ang imong mga katawhan pagapanalanginan ng usag-usa. with courage Uban sa kaisog and with power. ug uban sa gahom. Send the Holy Spirit. Ipadala palihog ang balaang espiritu. Use us to share this message Gamita kaming tanan aron ipahat kining mensahe. and give us fruit from our labors. Ug tagay kamig bunga sa among mga kahago. Raise up laborers, we pray. Raise up Pabaruga ang workers. imong mga magbubuhat amo kining giampo. In the name of Jesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 And God bless you. Ginoo magpanalangin natong tanan, Tuhan memberkati.